Hello everyone! In today's video ay gagawa na naman tayo ng matipid pero masustansyang patuka. At ang bida natin ngayon ay mga vegetable scrap o pinaghimayan at pinagbalatan ng mga gulay. May sidekick pang kamatis at malunggay. Ito ay pinagbalatan ng patola at saka talbos at bulaklak ng kalabasa. Ayan. Ngayon, kung sa iba itatapon na lang nila to, sa amin ayaw namin ng may nasasayang. Gusto namin zero waste as much as possible. So itong scrap, vegetable scrap ay gagamitin namin para sa aming mga manok. Okay, so gawa na tayo para hindi magkahalo. Simple lang ang gagawin. Tiyagain lang natin itong i-chop. Mas maganda para magustuhan itong mga manok. Sa mga nauna kong video about sa paggawa ng patuka, kitang-kita naman dun talagang magustuhan nila. Enjoy naman ako na ginagawa ito. So yan, kaya na tukain niya ng manok. Putulan ng patola, gagawin natin yan. Gamit ko itong ating functional very functional na gadgaran. Ito naman ay dahon ng malunggay. So galing ko sa garden namin. Kuha lang tayo ng sapat. Ang halo lang. Hindi natin uubusin yan. Pwede na ito. Ito yung reject na kamatis. Nahalo din natin ito. May natira pa dun para sa pakain mamaya. Ayan. Makulay, no? Ito yung darak ng palay. Ano lang. Itong dakot. Ayan. Ayan. Ito naman yung darak ng mais. So may mga ano siya eh, mga bits ng mais, corn bits. Masarap din yan sa mga manok. Sarap din nilang kainin yan. So I'll be generous this time. Dagdagan natin ng isa pa. Isa pa. So ngayon, pag-halo-haluin na natin. So, medyo dry siya, kaya lalagyan natin ng kaunting tubig. Mamasa-masa.
ng pagkain. Ito na ang ating finished product. Papakain na natin ito sa mga manok. Samahan niyo ako. Sa paggawa ng patuka, talagang mag-e-effort ka. Pero ang kapalit naman nito ay malaki ang matitipid mo. Namamaximize mo pa ang mga resources na para sa iba ay itatapon na lang. Nababawasan pa ang pagkaing nasasayang. Natutuwa ako kapag nag-aagawan sa patuka ang mga manok. Ibig sabihin nun ay nagustuhan nila ang pagkain. Di sayang ang effort ko. At lalong lalapad ang ngiti ko kung magsisipang itlog na ang mga inahin. Mas maraming itlog na mapipisa, mas maganda. Mas madami ang kailangan kong gawing patuka. Pero mas madami ang pwedeng katayin at ibenta. At dahil nakakatipid tayo sa feeds, di na tayo break even. Siguro naman, makakapag-save na tayo para sa future nating mga plano. Sustainable living. Posible kaya itong ma-achieve sa isang maliit na integrated farm? Yan ang katanungan na hinihintay ko ang kasagutan habang umuusad ang panahon. Hinihintay ang panahon na sapat na ang kinikita para mag-focus na lang sa pagpapaunlad ng sariling lupa. Ito ang pangarap ko. Pangarap na sana ay maging deserving akong makamit ito. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. By supporting our channel, you support our dream. Thank you for watching. Let's grow!